Bago ang lahat, ito yung iba mga NBA players na posibleng matrade before start ng season or kaya until February 2027. Yun kasi ang deadline ng mga trades. Mukhang hindi pa tapos ang galaw ng iba mga teams dahil meron pa kasing naiiwan na free agent at posibleng magkaroon pa ng mga sign and trade or kaya yung iba mga teams magpalakas din ang lineup based pa sa magiging galaw ng iba mga teams din. So disclaimer, ginawa ko to July 21 kaya baka meron transaction na nangyari. Ang una kasi sa listahan at matagal nang nabuburo sa trade block si Domantas Sabonis. Ang Sacramento hindi pa rin siya ma-trade hanggang ngayon. Ang team dati na interesado kay Sabonis ay Raptors. Ito yung nakaraan deadline pa. Pinamimilian silang dalawa ni Anthony Davis kaso ang Kings hindi naman tinrade si Domantas. May natitira pang 93 milyon na kontrata si Sabonis na 45 to 48 milyon sa loob ng 2 taon. Ang problema pa kay Sabonis, nagkaroon kasi siya ng injury noong nakaraan season. Sa laki pa ng kontrata ni Sabonis, halos mahihirapan na ang mga teams na mga pick up siya. Pwera na lang kung talagang ipamimigay na ng Sacramento si Sabonis at bababaan nila yung package. Sinubukan kasi nitong Sacramento na i-trade siya papuntang Pistons kapalit ni Jalen Duren. Kaso dinecline agad ng Detroit. Siya lang kasi ang papantay sa kontratang hinihingi ni Jalen Duren. Pero nakakapagtaka doon, paano dinecline ng Detroit kung hindi naman nagbibigay ng offer ang Sacramento kay Jalen Duren? Kasi via sign and trade pa yun. Mukhang gusto talagang umalis si Jalen Duren. Kaya din virtually impossible na ma-trade tong si Domantas dahil meron pang isang player na merong big time contract ang natira sa Sacramento, si Zach LaVine, na inaccept niya yung player option. Meron kasi si LaVine na 48 million na kontrata. Wala ding value so far ngayon sa trade market itong si LaVine at i-retain muna di umano ng Sacramento para mapataas yung value niya until February. Si Domantas at Zach LaVine nasa trade block na since February 2026 pa. Kasama din doon si DeMar DeRozan kaso walang kumuha at ang ginawa na lang nila binitawan or winave. Ang nasa buy and sell naman na trade si MPJ. Kaya buy and sell kung meron team na kukuha dito kay MPJ, hihingi ang Nets ng nararapat na package. Kung walang gustong kumuha kay MPJ, ipamimigay na lang nila sa mababang package. Saka hindi nalugi ang Nets dito kay MPJ kahit makakuha lang sila ng first rounder dahil nakakuha na sila ng first round sa Denver Nuggets dati. Si MPJ ang highest paid player sa Nets na meron siyang 40 million at expiring contract na din. Nag-iintay kasi si MPJ ng contract extension at eligible na siya. Ito kasi yung iniiwasan dati ng Nuggets kaya tinrade siya sa Brooklyn. Borderline all-star naman si MPJ na meron 24.7 rebounds, 3 assists, 46 and 36. Siya yung isa sa best third option dati ng Nuggets at naging isa sa best player naman dito sa Nets. Flexible na player din. Based sa report, ang notable team na kinukonek ngayon kay MPJ ay Hornets at Clippers. Posible kasing mapunta si MPJ mula Nets papuntang Hornets. Bukod sa magka-rhyme yung team, meron pa kasing 40 million na trade exception na nakuha kay LaMelo yung Hornets. Nag-iintay pa so far si MPJ ng extension sa Nets at kung hindi siya mabigyan, siya na ang magre-request ng trade kasi mukhang kabado din siya na hindi makakuha agad ng contract extension. May history kasi siya ng injury sa likod at pwedeng tumapos sa karir niya. Kung idadaan kasi sa fire sale or buy low lang yung Nets, pwede kasing i-trade si MPJ papuntang Golden State kapalit si Butler na ngayon nagmamadaling bumalik at makarecover sa injury. Ang posibleng kapalit kasi noon multiple draft picks, pwedeng tig isang first rounder at second rounder. Kung hindi rin willing ang Nets na bigyan ng extension si MPJ. Halos katulad lang din ng ginawa ng Memphis dito kay Ja Morant. Halos ipinamigay na lang sa Blazers or itinapo na lang din. Ang Warriors may sapat pang cap space next season para ma-retain si MPJ. Mukha yung Warriors iintayin talagang gumaling itong si Butler Dahil si MPJ lang yung sagot sa problema nila dito kay Butler at kay Moody. Kung sakaling hindi talaga siya i-extend ng Nets dahil first rounder ang pwedeng maging kapalit. Ang biggest trade pa rin naman sa ngayon so far si Trey Murphy ng Pelicans. Hindi kasi masyado napapag-usapan na dahil nga ang taas ng hinihingi ng Pelicans, inisnab sila ng mga team. Nadenggoy kasi sila dati sa Atlanta Hawks nung tinrade nila yung kanilang first rounder kapalit si DeJounte Murray. Meron palang injury. Parang padalawang injury na sa ACL nitong si DeJounte Murray.
Si Trey Murphy naman ang isa sa best 3-and-D player at friendly din yung contract. Kaso hindi friendly yung hinihingi ng Pelicans, 4 or 3 draft picks. Nag-a-average si Murphy last season ng 21 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal, 47 and 38%. Pero meron kasi siyang history ng injury. Naka 60 games naman kaso 3 beses pa lang at 1 beses lang naka 70 games. Bata pa rin naman, nasa mid-20s at secure pa ang kontrata sa loob ng 3 taon. Ang problema lang talaga, ang taas ng hinihingi ng Pelicans para kay Murphy ay hindi naman siya all-star. Halos kaparehas kasi yun ng trade package pagdating sa draft picks kay Giannis. Si Holiday naman, yung isa sa mga potential pang malipat ng team bago magsimula ang season or until deadline. Bukod sa redundant ang Blazers dahil sa dami nila ng guards, si Holiday din yung isa sa mga player na matatawag na missing piece. 36 years old na rin si Holiday, pero based sa record, 36 wins ang Blazers noong 2025. Nang dumating siya, naging 42 wins at nakapasok ng playoffs. Kapag naglalaro si Holiday, merong 53% winning rate ang Blazers. One last ride di umano kay Holiday para sa isang contender na team, ang Portland playoff team noong nakaraang season. Saka tradable din si Holiday dahil meron na lang siyang 1-year contract tapos ang susunod doon player option. Best option din na ma-trade si Holiday para magkaroon ng kapalit na draft picks. May kalakihan nga lang ang contract, 34 to 37 million pa. Ang team na merong matatawag na missing piece, Detroit, literal dahil hindi pa nila naisasign yung sentro. Kasama dyan ang Miami na merong missing piece sa point guard at playmaker. Sa West naman San Antonio, kaso lubog na sila sa 3 point guard. Ang Minnesota ganun din, kasama din ang Phoenix Suns. Si Naz Reid kaka-trade lang sa Hornets. Ito yung kasama sa trade dito kay LaMelo. Tapos dumating pa yung rookie na si Heinz Steinbach. So hindi ko alam kung tama yung bigkas ko dun, pero grabe din sa Summer League. Mukhang maganda yung future ni Steinbach, katulad nitong si Con Canupel. Meron din silang dinidevelop ang isang big man. Meron silang total ngayon na 18 players sa kanilang roster. Si Naz Reid kinokonek na matrade sa San Antonio dahil nga tahimik ang off-season nila. Ang possible replacement si Keldon Johnson at isang pillar na player plus isang first rounder. Dahil yon ang nakuha nilang big man dito sa draft injured. Yung kabuhok ni Tarzan, si Quaintance ata yun. Meron pa silang isang big man na rookie ni Starris Reid kaso i-develop pa. Kumpara kung makukuha ng San Antonio si Naz Reid na pwedeng maging missing piece ng San Antonio papasok ulit ng finals. Si Keldon Johnson expiring contract na merong 18 million na lang na natitira. Walang report pa kung i-extend itong si Keldon Johnson at crucial din siya sa posisyon ni Dylan Harper. Ang isa pa doon si Daniel Gafford na mas mababa ang kontrata kumpara kay Naz Reid. 3 taon pa natitira, 17 to 19 million. Base sa report, nangungulekta kasi ng offer ang Dallas para kay Gafford. Kasama din kasi si PJ Washington na gustong i-trade ang Dallas tapos si Klay Thompson. Pero mukhang i-buy out si Klay. Mas favorable si Keldon Johnson na iswap kay Daniel Gafford plus draft picks kasi nga naghahabol ang Dallas ng mga draft asset para makabuild around flag. Ang Dallas din kinuha yung another big man na si Morris Johnson. No offense para dito kay Tobias Harris na biggest signing ng San Antonio ngayong offseason. Pero si Daniel Gafford at itong si Naz Reid naging big time player sa kanilang respective team dati sa Dallas at dito sa Minnesota para makapasok ng conference finals at NBA finals.